Pagkatapos ng matinding labanan, nanghihina ang buong katawan ni Chen Na, bahagyang nanginginig pa sa matinding epekto ng kanilang naging pagtatalik. Mahina niyang bulong. Shen Yuan, bakit iba ka ngayon? Para bang hinigup ang lahat ng lakas sa katawan ko. Nang marinig ito, napangisi si Shen Yuan at dahan-dahang lumapit. Iba, anong klaseng iba? Napatingin si Chen Na, namumula ang pisngi, at mahina niyang sagot. Ewan, basta iba lang talaga ang pakiramdam ngayon. Sa puntong iyon, hindi na nagtangkang magpanggap si Shen Yuan. Ngumiti siya ng may kumpiyansa at bulong. Huwag kang mag-alala, sa susunod, mas lalo pa kitang magugulat. Napangiti si Chen Na, may halong kilig at pagod sa kanyang mukha. Sige, aabangan ko yan, sagot niya bago tuluyang pumikit at dinalaw ng antok. Habang nakahiga si Shen Yuan, ipinatong niya ang kanyang ulo sa braso, sa katahimik na nag-isip. Kung tataas palalo ang pabor ni Nana sa akin, baka mas malaki pa ang gantimpalang makuha ko. Nakakakuryos tuloy kung ano kaya ang susunod na mangyayari. Pwede kayang sumabog yun sa susunod. Bulong ni Shen Yuan sa sarili habang naaalala ang nangyari kanina. Habang iniisip ito, bigla niyang naalala ang gantimpala mula sa system. Tama, tingnan ko nga kung anong espesyal na skill ang nakuha ko. Agad niyang binuksan ang system para silipin ang reward. At gaya ng dati, isang notifikasyon ang lumitaw. Ang skill card na ito ay maaaring ipalit sa alinmang skill na nasa listahan. Pagkatapos nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga opsyon. Elementary Cooking Skill, Elementary Electrical Repair Skill, Elementary Hair Cutting Skill, Elementary Dancing Skill, Elementary Combat Skill, Elementary Race Car Driving Skill, Elementary Basketball Skill. Wala naman sa mga to ang may kinalaman sa junior ko. Napakunot noo si Shen Yuan, naguguluhan. Ano tong mga to? Gets ko pa siguro yung electrical repair, useful yun. Pero, haircutting, anong klaseng kalokohan yan? Habang tumitingin pa siya sa listahan, napailing na lang siya at napabuntong hininga. Kung pipilitin talaga akong pumili, siguro combat skill na lang. Baka magamit ko pa to sa susunod na laban. Oo, society ngayon ay umiikot na sa batas, pero may pera ako, may mga babae ako. Kung sakaling makasalubong ko man ang mga gangster balang araw, siguradong magagamit ko ang combat skill. Ngunit bigla, tila may naisip si Shen Yuan kaya't natigilan siya. Pero, paano kung isang araw, masira ang TV ng advisor? Kapag may electrical repair skill ako, may rason na agad akong pumunta sa bahay niya. At doon, mas mapapalapit ako sa kanya. Sa imahinasyon niya, biglang naging pelikula ang takbo ng kanyang utak, isang Japanese-style adult movie na may tema ng Lucky Plumber at landlady na may sira ang oven. Advisor, ayos na po. Kung may sira pa uli sa bahay niyo, ako na agad ang tawagin niyo ha. Ang sipag mo naman, basang-basa ka na. Halika rito, ako na ang magpupunas sayo. Sa eksena ng kanyang imahinasyon, dahan-dahang inilalapit ni Professor Lee ang tuwalya. Hawak ito gamit ang bibig, sabay unti-unting tinatanggal ang butones ng kanyang pantalon. Mapupungay ang mga mata nito, at may bulong pang. Pupunasan ko ang buong katawan mo. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip si Shen Yuan. Teka lang, mas mainam pala ang electrical repair skill. Bulalas niya habang napapangiti sa sarili, punong-puno ng kasab-ikan ang mukha. Habang nakahiga, naisip niya, parang nakuha ko na ang sistema ng mga reward. Mas maganda ang gantimpala ngayon kumpara sa nakaraan. Ibig sabihin, habang tumatagal, mas gumaganda ang reward. Ikatlong NPC na to, malamang mas mayaman pa siya kaysa sa nauna. Sino kaya ang susunod na aabot ang favorability sa 70? Nakakakilig isipin. Bigla, tumunog ang cellphone ni Chen Na. Bumangon ito at sinagot ang tawag. Hello, ma. Hindi marinig ni Shen Yuan ang sinasabi sa kabilang linya, pero nakita niyang biglang nabalot ng pag-aalala ang mukha ni Chen Na. Kinakabahan ang boses nito habang sinasabi. Ano, ganun na ba kalala? May pera ba kayo dyan?
Kailangan ba magpadala ako? Magpapadala ako ngayon din. Ilang saglit pa'y pinakinggan niya ang kabilang linya. Sa tono nito, alam mong seryoso ang sitwasyon. Okay, kung may mangyari pa, sabihin niyo agad sa akin. Pagkababa ng tawag, agad nagsalita si Shen Yuan. Shen na, anong nangyari? Pwede mo bang sabihin sa akin? Mahinang sagot ni Chen na. Si Papa, na-hospital. Na-stroke siya dahil sa pag-inom. Matagal na siyang may high blood pressure. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha, at tuluyang napaiyak. Kasalanan ko to. Lagi nila akong pinapauwi para sa blind date, pero ayaw kong umuwi. Kung umuwi lang sana ako para makita si Papa, baka hindi siya nagalit ng ganon at hindi siya uminom ng sobra. Nang makita niya ito, niyakap agad ni Shen Yuan si Chen na at sinabing, gusto mo bang umuwi na ngayon? Pwede kitang ihatid gamit ang kotse. Marahang pinunasan ni Chen na ang kanyang mga luha at mahinang sumagot, delikado magmaneho sa gabi. Babalik na lang ako bukas ng umaga. Tumango si Shen Yuan, sige, nandito lang ako palagi para sayo. Habang iniisip niya ang mga nangyayari, biglang pumasok sa isipan ni Chen na ang imahe ni Minglo sa tindahan ng 4S. Sa puso niya, mahalaga si Shen Yuan sa akin, pero hindi pa malinaw ang relasyon namin. Hindi ako makapagsalita ng hayagan. Nasa ospital si Papa, kaya hindi rin siya pwede dalhin dito. Dahil dito, sinabi niya, okay lang, makakauwi naman ako mag-isa. Hindi na siya pinilit ni Shen Yuan at malumanay na nagsalita, sige. Pero kung kailangan mo ng pera o gusto niyong lumipat ng ospital, sabihin mo lang. Hahanap ako ng paraan. Tumango si Chen na at sinabing, salamat. Kinabukasan, paggising ni Shen Yuan, wala na si Chen na. Naiwan lang ang isang maliit na sulat, nakapaghanda ako ng almusal. Umuwi na ako. Napangiti si Shen Yuan habang binabasa ito. Nagmadali na ngang umuwi pero inisip pa rin akong ihanda ng almusal. Talagang kakaiba si Nana. Hindi siya tulad ni Trainer na puro pera ang iniisip, o gaya ni Menglo na puro pagnanasa ang gusto. Si Nana, maalalahanin sa lahat ng bagay. Isa siyang tunay na perpektong babae. Biglang tumunog ang telepono niya. Pagkakita ng caller ID, napakunot-noo siya. Fu Yinzi, bakit ang aga ng tawag niya? Pagka-answer niya, sunod-sunod na nagsalita si Fu Yinzi, Shen Yuan, nalinas na ang opisina. Pinadala ko sa iyo ang mga larawan ng desk. Pili ka kung anong gusto mo, tapos bibili na agad ako. Kalma siyang sumagot, ikaw na bahala. Kahit alin ayos lang. Tuwa sa boses ni Fu Yinzi ang maririnig, sige. I-update kita kapag naayos na ang opisina. Habang iniisip niya ito, napangiti si Shen Yuan. Magaling talaga itong si Yinzi. Hindi lang sa trabaho kundi pati sa ugali, positibo siya palagi. Pagkababa ng tawag, lumapit si Feng Zegi kay Fu Yinzi, Yinzi, anong susunod nating gagawin? Nakasimangot si Yinzi at nagsalita ng may irita, susunod. Pwede ba tigilan mo na ako sa kakasunod? Kanina lang, hindi naman ikaw ang tagalinas, pinilit mong pumasok at nagkalat ka pa. Napakamot si Feng Zegi, gusto ko lang naman tumulong. Kinuha ni Yinzi ang bag niya at paalis na nagsabi, anong maitutulong mo sa student union kung hindi ka naman miyembro? At isa pa, tigilan mo na ako. Kung hindi, magagalit na talaga ako. Habang pinagmamasdan ng papalayong likod ni Yinzi, nalungkot si Feng Zegi. 3 taon ko na siyang sinusuyo, pero isang araw lang siya nakilala ni Shen Yuan, talo na agad ako. Ngunit sa kabilang banda, hindi alintana ni Fu Yinzi ang nararamdaman niya. Sa isip niya, ang importante ay ang background ni Shen Yuan. Sa isang murang lugar tulad ng entrepreneurship zone, kayang gumastos ni Shen Yuan ng halos 10 milyon. Ibig sabihin, hindi siya concerned sa pera. Sigurado, ang pamilya niya may yaman na umaabot ng 100 milyon. Habang nag-iisip siya, hinabol siya ni Feng Zegi. Yinzi, hintayin mo naman ako. Pero hindi siya pinansin ni Fu Yinzi. Patuloy ang kanyang daydreaming, pareho pa kami ng edad, 21 lang, pero ang kayamanan niya parang CEO sa drama.
Inisip niya si Shen Yuan na isang makapangyarihang CEO at siya bilang sekretaryang si Fu Yinzi. Sa imahinasyon niya, hinahaplos ni CEO Shen ang gulong ng kotse habang hawak ang balikat niya. Kahit hindi ko siya maging boyfriend, pwede naman akong maging assistant o sekretarya niya. Desidido siyang ipakita ang kanyang talento at dedikasyon upang manatili sa tabi ni Shen Yuan. Samantala, sa probinsya ng bahay ni Chen Na, pagkadating niya sa pinto ay agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mama, tara na sa ospital. Hindi mo ba sinabi na inatake si Papa? Ngumiti lang ang ina niya, Nana, pasok ka muna sa bahay. Usap tayo sa loob. Hinatak siya papasok habang sinasabi, Anak, hindi kita niloko. Pero malapit ka na kasing mag-27 at wala ka pa ring nobyo. Yung mga kabatch mo, 2 na anak. Sa loob ng bahay, may isang matandang babae at estrangherong lalaki na masayang nagkukwentuhan kasama ang ama niya. Pagkakita kay Chen Na, agad na nagpakilala ang matandang babae, Nana, heto si Dong Kitao. Galing pa siya sa Zushi City, malapit na kaibigan ng anak ko. May sariling kumpanya, milyon-milyon ang kita. May bahay, may kotse. Tinuro pa si Kitao at tinanong, anong kotse nga ba ang gamit mo, Kitao? Nahihiyang sumagot ang lalaki, hindi naman mamahalin. BMW 5 Series lang. Ngumiti si Chen Na, ayos naman. Sa isip niya, okay na rin, bigyan ko siya ng kaunting respeto. Agad namang naglabas ng maliit na kahon si Kitao. May gintong singsing sa loob. Auntie, may regalo rin ako para sa inyo. Galing pa ito sa old gold shop sa baryo. Higit 3,000 yuan lang. Gulat na gulat ang ina ni Chen Na. Ay, Diyos ko, sabi mo hindi mahal. Sisingit pa ang tiyahin, tingnan mo. Ang bait ni Kitao, talagang magiging mapagmahal na manugang. Tinawag ng ama si Kitao, huwag kang nakatayo lang dyan. Umupo ka na, pero si Chen Na, hinayla ang ina papasok sa kwarto. Ma, usap tayo. Pagpasok nila sa kwarto, sumimangot ang ina niya. Ang bastos mo naman sa bisita. Hindi ka ba nahihiya? Napuno si Chen Na, anong bastos? Niloko niyo ako, hindi niyo ba inisip ang nararamdaman ko? Sumagot ang ina niya, anak, nag-aalala lang kami ng papa mo. Yung kaopisina mo nga, mas bata sa'yo ng 1 taon pero may 2 anak na. Napabuntong hininga si Chen Na, bakit ba kailangan ko ikumpara ang sarili ko sa kanila? Sige na, ma, ayoko na makipag-usap. Habang naiiyak, tinext niya si Shen Yuan. Shen Yuan, sobrang inis ako kay mama. Hindi pala totoo na nasa ospital si papa. Pinilit lang nila akong umuwi para iset up ako sa blind date. Huwag ka nang mag-alala, babalik ako mamaya. Mabilis ang reply ni Shen Yuan. Papunta na ako sa highway. I send mo lokasyon ng bahay nyo. Napanganga si Chen Na. Pupunta si Shen Yuan sa bahay. Anong balak niya? Pero kahit duda siya, napangiti siya at sinabi sa ina, Ma, may darating na kaibigan. Nagulat ang ina niya, kaibigan. Babae o lalaki? Tumawa si Chen Na, malalaman mo rin mamaya. Sa labas, patuloy pa rin ang tiyahin sa pangungulit, tingnan mo, bagay na bagay si Kitao at Nana. Parang tunay na mag-asawa na. Tumawa ang ama niya habang tumatagay, tama. Ipagdiwang natin yan. 15 minuto ang lumipas, dumating na si Shen Yuan sa bahay ni Chen Na, bitbit ang napakaraming regalo. Shen Yuan, bakit ang dami mong dala? Tanong ni Chen Na. Ngumiti si Shen Yuan, first time kung bumisita kina uncle at auntie. Siyempre dapat may dalang prutas. Nagtanong agad ang ina niya, sino siya, Nana? Matapang na sumagot si Shen Yuan habang iniabot ang mga regalo, hello po. Ako po si Shen Yuan, boyfriend ni Chen Na. May munting regalo lang po ako. Tahimik ang buong silid. Hindi makapagsalita si Kitao. Ang tiyahin, gulat na gulat, ano? Totoo ba to, Nana? Napamulagat ang ama, boyfriend. Ngayon lang namin narinig yan. Napuno ang mesa ng mamahaling singsing at alahas. Napabulalas ang ina ni Chen Na, grabe, Shen Yuan, napakabait mo naman. Bakit ka pa nag-abala?
Ngumiti si Shen Yuan, wala po yun. Magkakapamilya na tayo. Gusto ko lang po ipakita kung gaano ko kamahal si Nana. Tinitigan ng magulang ni Chen na ang mga regalo, at hindi mapigil ang humanga. Ang dami nito. Magkano ba lahat yan? Tumawa si Shen Yuan, hindi naman po ganoon kamahal. Mga 300,000 lang. Sabay-sabay silang napasigaw, 300,000.